makalakad, ano pa rin, mabigat. Oo. Kaya Val, tulungan mo ako. Follower mo ako, 2020 pa. Oo. Matagal na. Oh, pati kay Kalinga Prab, follower ka din, kay Ate Edna. Ma'am Jack. Magandang morning po sa ating lahat. Subscribe po natin. Edna Mundor. Kalinga Partners Northern Samar. Ayan. Salamat po mga Kalinga. Thank you po, Kuya Val. Salamat. Morning na Emilyn. Okay lang po ito. Medyo hirap pa din. Kumusta na po yung paa mo? Ito, hindi pa rin makalakad. Ano pa rin, mabigat. Oo. Mga kanainays, mga Kalinga Partners, yan po yung problema. Pinaka-main problema po ni Nanay Emilyn is yung left leg niya po. Yan po, kung nakikita niyo po, hindi po normal yung size niya. Left arm niya, yun din yung problema. Mamaya, tingnan natin ang result ng x-ray niya. Ultrasound ba yun? X-ray? Oo. Kung ano yung nangyayari doon sa loob ng shoulder ni Nana Emilyn, kung bakit naging problema din niya yan. Okay. Na Emilyn, pwede po ba maikwento mo sa amin kung ano yung nararamdaman mo dyan sa problema mo sa paa? Unahin natin yung paa mo. Ito po kasi nahirapan ako dito kasi pag parang umaatake siya, may lagnat na hindi ko makayanan ng sakit. Ilang oras yun bago mawala. Tapos nagsimula naman ito noong September, pati na ito nadamay na naman ulit. Kaya hingi ako ng tulong kasi hindi ko na po kaya yung paa ko, bigat-bigat na. Parang puputok na siya sa bigat. Nung nung mapa-check up mo siya, na ulit yung yung finding ng doktor? Ang sabi, daw siya, yung public edema. Walang gamot. Ang binigay lang sa akin, yung lang, ganito lang. Sira na din. Ilang years na din tumawid. Wala na. Ang isa nito, wala na, nadurog na. Ano ang gamit mo doon pag sumasakit yun na Emilyn? Saka mo nilalagay yan? Araw-araw, inaano ko siya. Kahit hindi masakit, nilalagay mo yan? Kasi parang puputok. Pero ito, yung pakiramdam mo. Yung pakiramdam ko, sabi ko, ilagay ko dito para pang natapos dyan. Anuhin siya. Itatali na naman. Okay. Tapos pag nakatayo ako, parang yung tuhod ko parang walang lakas. Pati paglakad yung tuhod. So pag tumatayo ka na Emilyn, kailangan may mag-alalay, may magtatayo sa iyo. Tatayo ako, pag uupo, pag higa, ihiga. Lahat, pati pag ihi, ang hirap. Ang daming lumalabas dito ng mga pula-pula, katulad dito. Parang rashes na din. Ito, parang ito. Andito, marami ito dito. Dito na side. Dito sa side, mahirap lang eh. Ang dami, ang lalapad. Okay. Yung parang, yung bang tawag dito yung sa, yung karne, di ba? Parang ganon na. Mapula na parang. Mapula, tapos lumulubo siya. Okay. Parang pantal-pantal muna, tapos, okay. Ang dami nang nangyari dito. Nagkanana dyan, dito. Lumaki ito, lumaki ito dito. Nang-bisis na ako pabalik-balik ng hospital. Itong mga dito, nagtutubig yan. Ang dami. Puro hirap sa 43 years na ito. Nasakripisyo ko dito. Tagal na pala talaga, Sobrang laki na talaga mga kanainays. Compare sa isang paa niya. Hindi siya ngayon malaki kasi ako dito, yung parang nakataas yung paa ko. Pero pag laging ganyan, grabe, sobrang lalaki ko yan. Tingnan mo naman ang diferensya. Sa normal na paa. Talaga hindi siya normal.
Okay. Nanay, dyan naman sa shoulder mo. Anong pakiramdam mo dyan sa araw-araw? Isa din ba yan sa pasakit sa araw-araw mo? Dito sa araw, pati pagtulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Hirap akong matulog kasi pagka ito dito sa higaan, masakit naman. Ang sakit, sobrang sakit. Tapos yung posisyon niya, yung dami kong, ito nga, hindi ko ito maganon. Yan, kasi namamaga siya dito. Okay. Mahirap yan ganyan lang. Ayan po yung x-ray sa shoulder ni Nanay Emeline. At kitang-kita po mga kanainay sa x-ray na na-detach na po yung buto ni Nanay Emeline mula po sa shoulder niya. Kaya siguro yun yung iniinda niyang sobrang sakit. Parang lahat ng kaliwang parte ng katawan ko may difference. Oo. Ang sabi din ng doktor ko, kapag-check up din ako na MRI, may bukol din daw ako sa ulo. Kaya, kasi nasa kanan, kaya yung kaliwa daw itong kaliwang katawan ko daw yung medyo natatamaan. Okay. Pero, nagsimula to, nandito na to. Okay. Hindi naman na parang nagsabay, kasi hindi pa naman siya gaano para mag-cause sa dito. Pero last May, minsan na din akong nagkaganito, pero nakakalakad ako. Hindi ko lang may akyat yung pa ako. Kasi mabigat. Oo. Mabigat kasi sobrang laki na siya. Yun yung pinakamahirap sa kalagayan ko sa ngayon. Kasi kumbaga parang nahihinog na siya, kaya pahirap na. Kaya magkatulong sana. So Nanay Emeline, matanong lang kita, ano sa tingin mo yung pinakakailangan mong tulong ngayon? Gusto ko sana kung pwede ito, maanuhan ko kung anong pwedeng gawin dito para kung pwede pang lumiit o kung yung ibsan man lang yung parang paglaki na masyado niya. Yun lang sana ang ko. Sa tingin mo, Nay, kung magpapa-check up ka, sa tingin mo dito din sa Katarman o kailangan mo nang Kailangan siguro sa Maynila. Maynila na talaga. Kasi dito, wala namang hospital nga ako, hindi ako na kontento sa ginagawa nila. Puro lang pain reliever, tsaka dextrose. Ano explanation ng doktor kung bakit puro lang pain reliever yung binigay Kasi sa'yo? masakit daw. Yun lang. Kasi pagka masakit, umiiyak talaga. Grabe iyak ko. Inutusan ko yung asawa ko magpunta ng nurse station. Ang tagal nila bago bumalik. Kaya sabi ko, paano na lang ako gagaling nito? Kaya yun. Ang resita rin sa akin, pain reliever. Walang explanation kung bakit walang resita para sa paa mo sa ganyan? Bakit walang explanation? Wala silang kasi hanggang sa lumabas ka ng hospital? Opo, kasi nung ano din ito na lymphatic edema daw. Sabi nila, ngayon lang daw din sila naka-encounter ng ganyang case? Okay. Ewan ko kung talaga ngayon lang o ayaw lang nilang mag-handle ng ganito. Okay. So, ibig mong gusto mo mag-second opinion sa Maynila? Opo, sana. Kung may magtulong sa akin. Gusto ko talaga. Hirap na hirap ako. Yung dito sa ilalim, yung dito. Yes. Parang punong-puno yan. Ewan ko, yung parang yung mga ugat, nagbabagsakan pa baba. Yun yung nafe-feel mo? Yun ang nafe-feel ko dito. Araw-araw mo yan nararamdaman? Oras. Walang pahinga na ganyan. Kaya malikot ako. Ito, dinadala ko dito. Pinapatong ko. Minsan yung upuan, mga unan nandyan. Tapos yung mga kumot nandito, nakapaligid sa akin. Kasi ang mabilis kong may lalagay. Yung mga ganun. Na Emily, na-curious lang ako. Nung hindi ka pa nagkakasakit, ano yung pinagkakalibangan mong hanap buhay? Nagtitinda ng gulay sa palengke. May pwesto kayo sa palengke? Okay. Hindi naman yun sa akin, sa anak ko lang. Parang pinagkakatiwalaan ako ng anak. Bali, ikaw yung nagmamanage doon. Kasi may trabaho siya dati. At saka ito daw makanainays na inuupuan niya, yung anak, sino nag-provide niya, nanay? Sa katabi, kalapit namin tindahan, kasi pag-close kami, mga bata pa kasi kami siya sa palengke. Binisita niya ako minsan, sabi niya,
kawawa ka naman kasi hirap ako sa paghiga. Sabi niya, sige, bibigay ko sa'yo yung parang ito na nga. Kaibigan mo lang yung nagbigay sa'yo? Kaibigan Oh, thank you sa kaibigan mo. Kay Ate Linlin. Oo, kay Ma'am Linling Gaspay. Thank you sa pagkakaroon din ng pusong humanitarian. Sabi nga. Sa mga sa dami ng syempre kilala ko. Si Ate Linlin talaga yung nag-effort na pagpunta ng Bigyan ka ng sa bahay. okay. Pati sa doktor. Tinulungan niya ako kung saan pwede magpa-check up. Anyway, Kuya Val, may followers ka dito. Kung naalala mo, yung nandito ka sa Katarman. Kami niya, Kuya Val. Oo, yung nandito ka daw sa Katarman, Pati sa landing pad. Paas, nakita ka doon sa kotse. Oo. May picture daw siya nandun sa isang phone niya. Kung naalala mo, tingnan mo si Ma'am Emily, nagpa-picture siya nung nandito kayo. Sa diversion. Oo, doon sa labas ng landing pad. Oo. Anong mapapanawagan mo kay Kuya Val? Kuya Val, tulungan mo ako. Follower mo ako 2020 pa. Matagal na. Pati kay Kalinga Prab, follower ka din. Kay Ate Edna. Ma'am Jack. Kasi kailangan mo mag-load eh. Nahirapan na ako. Hindi ko agaanong nakikita yung mga upload nila. Okay na Emily, so gano'n na lang ha. Pagka-upload ko ng video mo, okay lang sa'yo na i-upload to para makita ng ating mga sponsor na nasa medical. Oo. Tapos pag may nag-shoulder na ng check up mo, babalik agad ako dito para kung ano yung dapat gawin natin para sa pagpapagamot. Ayun na lang. Okay. Okay po. Thank you. Ayun, Kuya Val, mga Kalinga partners, yun po yung kahilingan ni Nanay Emeline. Yung problema po niya, number 1, isa pa po. Ayan. Talagang makikita naman po kung ano yung suffering na hinaharap niya araw-araw. Tanong ko lang, ilang taon ka na Emeline? 49 yan ang adlaw. 49 yan na. Ay, happy birthday! Birthday pala Kuya Val ni Nanay Emeline. Kuya Val, tulungan niyo po ako. Birthday ko ngayon, pa-birthday niyo na lang sa akin. Magkasunod kayo birthday din ni Kuya Val 18? 18 siya. Oo, nasa Baguio sila ngayon. Doon na naman sila. Dinumog dun si Kuya Rab. Oo. Pero kung matatandaan mo siya, kasi doon kayo sa labas ng landing pad, nagpa-picture siya sa iyo. Okay mga kaninays, mga Kalinga partners, gusto ko lang mag-thank you sa ating mabutihing sponsors na palaging andyan. Manay Terry Anderson, of course, Ma'am Hawaii, Sis Beth Jones, Sis Claire Azan Malinica, Ma'am Beverly Prinzo, Sangkay Alit Lumagbas Bunyol, Ma'am Marcelina Fidorovic, Sangkay Ima Vlog, Ate Jubeta Villesa Tejero, Miss Irene Biswilan, Cecilina Barbosa, and Ma'am Hayats. Thank you po. Pasupport din po Kuya Val Santos Matubang at Ina Vlogs and Kalinga Prab para po sa patuloy na paglingap. Palambing din po, pasupport din po The Great ni Moraynon, headed by Amba Joey the Great. Ang inyong lingkod po, Kanay Nice, Edna Condor, Yansky TV, Nelson Vlog, Limix TV, and Biyahing King. Thank you so much po.